Ginamit ng sarili kong anak at manugang ang kaarawan niya para ipahamak ako. Isang hiya na hinding-hindi ko malilimutan. Balak nilang agawin ang pinaghirapan ko. May abogado pa nga sa itaas. Walang utang na loob. Akala nila, wala akong pakialam. Ilang milyon na ang nawala sa kanila noon, pero binayaran ko pa rin. Ngunit para sa kanila, isa lang akong matandang hadlang na kailangang tanggalin sa daan. Naglakad ako paalis, pero hindi nila alam. Bawat pagbagsak nila, may lihim na yaman ako. Isang filing cabinet na puno ng ebidensya. Ang akala nilang madaling maloko, siya na ngayon ang hahatol. Gusto nilang manahimik ako. Pero ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Ituturo ko sa kanila ang isang lesson na hindi nila malilimutan habang buhay. Manood kayo mga kabayan, kung kayo man ay nakaranas ng pagtataksil. Like at share, at kwentuhan mo ako sa comment section. Saan kayo nanonood? Nabigla ako. Bakit? Ano bang nangyayari? Tanong ko. Basta, umalis na lang po tayo please, pagmamakaawa niya. Nagtiwala ako sa kanya at iyon ang nagligtas sa akin sa isang nakakatakot na balak ng sarili kong anak. Hindi kayo maniniwala sa pinaplano niya. Mang Doy, ang bida sa kwentong ito, ay isang negosyanteng matagal nang nasa industriya ng konstruksyon. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comment section. Tay, kailangan niyo akong pakinggan sa pagkakataong ito nang hindi naghuhusga agad. Si Trento, ang anak ko, ay biglang pumasok sa front door nang walang katok. Ang kumpiyansa niya ay parang pinaghandaan na para bang sinanay niya ang sandaling ito sa kotse niya sa labas. Inalis ko ang salamin ko sa pagbabasa, dahan-dahang tinupi ang dyaryo at isinantabi. Gumawa ng ingay ang silya ko habang umuupo ako ng tuwid. Magandang gabi rin sa iyo anak, sabi ko, gamit ang boses na parang may 40 taon nang nakikitungo sa mga kontratista na nangangako ng imposible. Ano bang napaka-importante at hindi na makapaghintay para sa tamang pagbate? Naglakad siya patungo sa cabinet ng libro ko at pagkatapos ay bumalik na gumagala ang mga kamay. Eto na tay, ang oportunidad na hinihintay ko. Isang real estate syndicate daw na may garantisadong tubo. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa filing cabinet ko at kinuha ang Manila folder na may markang Mga Pamumuhunan ni Trento 2019-2025. Garantisado sabi mo? Ibinuklat ko ang mga dokumento sa mesa ko. Kaya ba't may 15% tubo o baka 20% pa, ha? Tay, iba ito. Parang yung mga condo unit sa Tagaytay na iba raw, hindi ba? Kinuha ko ang resibo. 1,500,000 piso, 500,000, nawala sa loob lang ng 3 buwan. Nang ang guaranteed rental income mo ay naging notisya ng pagsasara ng ari-arian. Nagkuyom ang panga ni Trento. Ang kumpiyansa niya ay gumuho nang makilala niya ang mga papel. Mga bank statement, kontrata, mga tseke na kinansela, lahat ay nagdodokumento ng kanyang mga kahangahangang pagkabigo. Hindi niyo ako pinagkakatiwalaan kailanman, tumaas ang boses niya. Sa tuwing susubukan kong magtayo ng isang bagay, sinasabotahin niyo ito ng inyong negatibismo. Nagbukas ako ng isa pang folder, ang cryptocurrency mining equipment na hindi kailanman dumating. 1,000,000 piso, 1,000,000, sa isang scammer na nakilala mo online. Iba yun, tay? Nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga papel. Ang negosyo ng food truck o tindahan sa kalsada kasama ang isang convicted felon, taong may kasong kriminal bilang partner mo. 500,000 piso, 500,000 na startup cost. Tumagal lang ng eksaktong 73 araw. Namula ang mukha ni Trento. Kinuha niya ang jacket niya na itinapon niya sa sopa. Galit ang bawat galaw niya. Imposible kayo. Ang syndicate na ito ay may totoong ari-arian, totoong investors, totoong tubo. Ipakita mo sa akin ang dokumentasyon. Wala sa akin pero wala rin naman sa inyo ang pera ko. Tumatagos ang katahimikan sa pagitan namin na parang malalim na bangin. Sa labas, gumagapang ang dilim sa aking lawn. Isang aso ng kapitbahay ang tumahol sa daang sampagita.
Sandaling nanghina ang balikat ni Trento, pagkatapos ay naging matigas ulit. Sige, kapag kumita ng milyon-milyon ang deal na ito nang wala kayo, huwag kayong gumapang na babalik, humihingi ng inyong parte. Nagdaan siya patungo sa pinto, mabibigat ang yabag niya sa sahig. Hinamapas ang pinto sa harapan ng napakalakas, halos magkalansing ang mga bintana ko. Tiningnan ko siya sa salamin, nagmamadali siyang naghahanap ng susi ng kotse niya. Ang kumpiyansa niya kanina ay tuluyang naglaho. Umandar ang makina nang may hindi kinakailangang lakas. Nagsabog ang graba habang nag-aatras siya sa driveway nang napakabilis na bahagyang tumili ang mga gulong. Nagliwanag ang pulang tail lights niya, galit sa lumalalim na takip silim habang nawala ang kotse niya sa kanto. Nanatili akong nakatayo sa bintana, pinagmamasdan ng walang taong kalye. Matagal pagkatapos humina ang tunog ng makina niya. Ang bahay ay naging hungkag na puno ng mga alingawngaw ng tumaas na boses at humampas na pinto. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo ako sa kusina. Ang paggawa ng kape ay nakatulong, paggiling ng kape, pagsukat ng tubig, ang tuloy-tuloy na pagtulo na pumuno sa katahimikan ng gabi. 40 taon ng kasal ang nagturo sa akin na ang ilang usapan ay nangangailangan ng kape pagkatapos. Umuusok ang mug ko habang dinala ko ito sa study ko. Ang filing cabinet ay bumukas ng may metalikong bulong. Lumabas ang mga Manila folder ng chronological order. Bawat isa ay isang aral na ayaw matutunan ni Trento. Una, ang Tagaytay. Ang real estate prospectus ay mukhang lehitimo. Si Trento ay 34 pa lang noon, umaasa pa rin sa mabilis na kayamanan. Nawala ang developer kasama ang pera ng mga investors. Bago pa man magsimula ang konstruksyon, 1,500,000 piso nawala. Ang food truck na negosyo ay sumunod. Ang plano ni Trento ay nakahanga sa akin noong una, locally sourced ingredients, lokasyon malapit sa courthouse. Pagkatapos ay natuklasan ko ang kriminal na kasaysayan ng partner niya. Pagnanakaw sa nakaraang pinagtatrabahuhan, ngunit binaliwala ni Trento ang pag-aalala ko bilang paranoia. 3 buwan pagkatapos, nawala ang partner, kasama ang equipment at ang natitirang startup funds. Medyo lumamig na ang kape ko habang sinusuri ko ang mga bank statements na nagdodokumento ng mga bailout sa casino. Maliit na halaga noong una, 10,000, 10,000 dito, 20,000, 20,000 doon. Tumaas ang mga kahilingan pagkatapos ng kasal niya. Hanggang sa susunod na commission check ko lang ang naging standard na pakiusap niya. Bawat folder ay nagkukwento ng parehong istorya. Ang walang hanggang optimismo ni Trento na sumasalungat sa matigas na realidad. Ngunit ang gabing ito ay kakaiba. Ang galit niya ay mas matalim, mas desperado. Ang pag-iwas niya sa eye contact nang ilarawan niya ang kanyang syndicate. Mga klasikong tanda na natutunan kong kilalanin mula sa mga dekada ng pagsala ng mga subcontractors. Naisip ko ang impluensya ni Marisa. Bago ang kasal nila, mas maliit at hindi ganoong kadalas ang mga plano ni Trento. Hinikayat siya ni Marisa sa mas malaking pag-iisip. Itinulak siya sa mas malalaking panganib. Ang mamahaling panlasa ni Marisa ay nangangailangan ng mamahaling solusyon. Sa sumunod na araw, sumikat ang araw habang tinutupi ko ang listahan ng bibilhin ko sa pitaka ko. Ang confrontation kay Trento ay parang isang malayo ng bagyo, kinakailangan, ngunit tapos na. Nilinaw ng kape ang isip ko. Inalis ng paliligo ang tensyon kahapon. At ngayon ay nag-aalok ng simpleng kasiyahan ng pang-araw-araw na gawain. Kinuha ko ang mga shopping bags ko at nagtungo sa pinto. Ang simoy ng umaga ay nagdala ng amoy ng lilacs, bulaklak, ni Aling Dolores na namumulaklak sa tabi. Ang perpektong panahon ng tagsibol para sa mga errands. Ngunit huminto ako. May mali sa Honda ko. Ang sasakyan ay nakasadsad, nakatagilid na parang sugatang hayop. Lahat ng 4 na gulong ay tagas. Halos nakadikit na sa rims ang sasakyan. Nalaglag ang tiyan ko nang lumapit ako sa kulay pilak na sasakyan. Hindi ito dahan-dahang pag-impis dahil sa edad o panahon. Bawat gulong ay nagpakita ng magkaparehong marka ng pagbutas. Maliit,
tumpak na butas. Lumuhod ako sa tabi ng gulong, dinampian ng daliri ko. Isang metalikong bagay ang nakausli mula sa butas. Isang pako sa bubong, katulad ng ginagamit ko sa workshop ko. Umiikot ako sa buong sasakyan, nakita ko ang parehong pattern sa bawat gulong. 4 na pako, 4 na gulong, 4 na tumpak na vandalism na ginawa. Sa pagitan ng hating gabi at madaling araw, tinawagan ko si Trento. Sinagot niya sa pangatlong ring, makapal ang boses sa tulog. Tay, anong problema? 9:00 pa lang. Anak, nasira ang mga gulong ko ngayong umaga. Lahat ng 4 may butas. Naghintay ako. Nang magsalita ulit si Trento, nagbago ang tono niya sa nag-aalala at sympathetic. Tay, nakakatakot naman. Baka mga pasaway lang na bata. Alam nyo naman kapag spring break. 4 na gulong, Trento. Trabahong propesyonal. Pako na itinanim sa eksaktong anggulo para masigurong lubos ang pinsala. Ikaw ba? Inaakusahan mo ba ako ng isang bagay? Ang sakit sa boses niya ay tila totoo, ngunit narinig ko na si Trento na nagsinungaling dati. Tungkol sa kanyang pagkalugi sa pagsusugal, tungkol sa kanyang mga nabigong pamumuhunan, tungkol sa kanyang mga pangako na magbabago. Tinitingnan ko lang kung may nakita kang kakaiba noong umalis ka kagabi. Diretso ako sa bahay, Tay. Tignan mo, alam kong nag-away tayo kahapon pero hindi ko gagawin yan. Ito ay vandalism. Dapat mong tawagan ang pulis, sabi niya. Dapat ba? Anong patunay ang mayroon ako? Maliban sa oras at hinala. Ang pagtanggi ni Trento ay nakakakumbinsi at ang aking akusasyon ay maaaring tuluyang makasira sa natitirang bahagi ng aming relasyon. Ayusin ko na lang sa insurance, sabi ko sa huli. Salamat sa pag-aalala. Tay, sandali. Pasensya na sa kahapon sa lahat. Pareho tayong nagbitiw ng salita. Pag-usapan na lang natin mamaya, anak. Kailangan kong tawagan ng roadside assistance. Nang dumating ang mekaniko, kinumpirma niya ang duda ko. 4 na gulong na sadyang binutasan. 40,000 piso, 20,000 ang pinsala. Nakabalik ako sa bahay at sinubukan kong magbasa ng sports section sa halip na gambalain ang sarili ko. Mula sa lumalaking hinala sa loob ko, tumunog ang telepono habang inaabot ko ang mug ng kape ko. Pangalan ni Trento ang lumabas sa caller ID. Hoy Tay, kumusta ang araw nyo? Ang boses niya ay may kislap na tila pilit, parang sikat ng araw na dumaan sa mga ulap. Masyadong mabilis para maging natural. Walang binanggit tungkol sa usapan namin kaninang umaga. Naging interesante, maingat kong sagot. Inubos ko ang umaga sa tire center. Ay, oo, yung vandalism na yan, nakakainis talaga. Makinig kayo, tumatawag ako na may magandang balita. Bukas na ang kaarawan ko at may inihanda si Marisa na espesyal. Ibinaba ko ang sandwich ko. Ika-40 kaarawan ni Trento. Sa lahat ng drama nitong mga nakaraang araw, ganap ko itong nakalimutan. Wala namang magarbo, patuloy niya. Pamilya lang na hapunan sa 6:00. Pupunta si Maya at ilang malalapit na kaibigan. Malaking bagay kung makakapunta kayo, Tay. Napakaisip niya na inimbitahan niya ako, sabi ko. Sinusubukan ang sitwasyon. Sige na, Tay. Alam kong hindi tayo laging nagkakasundo sa mga bagay tungkol sa pananalapi, pero pamilya tayo. Si Maya ang partikular na nagtanong kung pupunta si Lolo. Ang pagbanggit sa apo kong si Maya ang nagpakilos sa akin. Siya ang liwanag na walang bahid ng problema sa pananalapi ng mga magulang niya. Kung gusto niya akong pumunta, paano ako tatanggi? Anong dadalhin ko? Tanong ko. Kayo lang. Si Marisa na ang bahala sa lahat. Pagkain, dekorasyon, lahat. Nagbigay talaga siya ng lahat ngayong taon. Iyon ang nagpaliwanag sa gastos. Ang lahat ni Marisa ay karaniwang nangangahulugang mga gastos na makakapagpahirap sa pananalapi ni Trento. Siyempre, pupunta ako, 6:00. Astig. At Tay, salamat sa hindi paggawa ng malaking bagay tungkol sa kahapon. Na-stress lang ako sa trabaho. Hindi ko lang kayo napaghandaan ng maayos. Ang paghingi ng paumanhin ay tila totoo. May bahid ng kahinaan na naaalala ko.
nung bata pa si Trento. Tubig na sa ilalim ng tulay, anak. Magkita tayo bukas. Nang makalabas ako sa taxi sa bahay ni Trento, hawak ko ang iniregalo kong tool set ng tools, sa ilalim ng braso ko. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng aroma ng barbecue at tawanan mula sa likod bahay. Si Trento ay lumabas sa pinto. Maliwanag ang mukha niya sa tila totoong kasiglahan. Tay, nakarating kayo. Pasok, pasok. Ang bahay ay nabago. Kung saan naaalala ko ang katamtamang kasangkapan, mamahaling dekorasyon ngayon ang pumupuno sa bawat ibabaw. Maligayang kaarawan, anak. Inabot ko sa kanya ang regalo. 40 taon, mahirap paniwalaan. Salamat, tay. Malaking bagay ito. Sandaling nawala ang ngiti ni Trento. May isang bagay na hindi ko maintindihan ang kumislap sa mukha niya. Marisa, nandito na si tatay. Lumabas siya sa kusina, suot ang isang eleganteng damit na mas mahal pa siguro sa buwan ng hulog ng bahay ng karamihan. Mang Doy, napakaganda na nakarating kayo. Ipakilala ko kayo sa lahat. Ang living room ay puno ng usapan. Mga batang profesional na hindi ko kilala. May wine glasses. Nag-uusap tungkol sa mga career at pamumuhunan. Ang pagpili ng alak ay nakahanga sa akin. Mga premium brands na tiyak na hindi kayang bilhin ni Trento sa sales income niya. Lolo! Tumaas ang boses ni Maya. Tumakbo siya at niyakap ako. Ang saya ko na dumating kayo. Hindi ko palalampasin ang kaarawan ng tatay mo, Sinta. Kumusta ang college? Finals na po sa susunod na linggo pero kaya ko. Gusto niyo po bang kumuha ako ng inumin? Si Papa ay nag-imbak ng paborito niyong beer. Tumanggap ako ng beer. Nagulat ako na naaalala niya ang ganoong maliit na detalye. Marahil ang imbitasyon niya ay taus-puso. Marahil ang insidente sa gulong ay talagang random vandalism at masyado akong mabilis na naghinala sa sarili kong anak. Napakagarbo ng handa na ito, sabi ko habang kumakain. Siguradong nagastos ito ng malaki. Matagal na nag-iipon si Marisa, sabi ni Trento. Gusto niyang maging espesyal ang kaarawan na ito. Ngunit hindi tama ang pagkakwenta. Ang catering pa lang ay nagkakahalaga na ng libu-libong piso. Hindi pa kasama ang alak, dekorasyon, at mga bagong kasangkapan. Saan sila kumuha ng pera para sa ganoong karangyaan? Nang si Trento ay nagmamakaawa sa akin para sa puhunan. Ilang araw lang ang nakalipas. Isang wine pa, Mang Doy. Dumating si Marisa may hawak na Cabernet, na mas mahal pa siguro sa lingguhang budget ko sa grocery. Napakasarap ng alak. Nagsimula na ang init ng alak na lumambot sa aking damdamin. Ang mga kontradiksyon ng gabi ay tila hindi na mahalaga ngayon, nalampasan ng simpleng kasiyahan ng pagdiriwang ng pamilya. Tumayo si Trento para mag-toast. Itinaas niya ang baso niya ng may kagalakan. Para sa pamilya, sa mga pangalawang pagkakataon, sa kinabukasan. Lahat ay uminom. Napakasarap ng wine, makinis, mayaman, pero may isang bagay na gumugulo sa akin. Patuloy na tinitingnan ni Trento ang relo niya. Ang ngiti ni Marisa, habang mainit, ay hindi umabot sa mga mata niya. At sa tuwing sisilip ako sa paligid, nahuhuli ko silang nagpapalitan ng makahulugang tingin. Kapag iniisip nilang hindi ako nakatingin, nasa 3 oras na ang party na walang senyales na titigil. Umupo ako sa bagong leather armchair ni Trento. Isa pang mamahaling karagdagan na hindi ko naalala sa mga nakaraang pagbisita. Si Trento ay lumitaw sa tabi ko na may isa pang inumin. Tay, gusto mo bang ipakita ko sa inyo ang mga renovations sa taas? Gumawa kami ng ilang kahangahangang trabaho sa master suite. Ngayon, halina, gusto kong ipakita sa inyo ang nagawa namin. Ang pagpupumilit niya ay kakaiba, ngunit bago ako makasagot, lumabas si Marisa sa kabilang bahagi ko. Oo nga, Mang Doy, kailangan mo talagang makita ang mga bagong bathroom fixtures. Hindi kami nagtipid. Narito na naman ang pariralang iyon. Nagsimula akong tumayo, ngunit biglang lumabas si Maya sa tabi ko. Maputla ang mukha at malaki ang mga mata sa isang emosyon na hindi ko agad matukoy. Takot, taranta. Lolo, bulong niya, mahigpit akong hinawakan. Kailangan mo nang umalis ngayon na. Kumunot ang noo ko.
Ano? Umalis na po kayo, magtiwala kayo sa akin, may mali. Lumapit si Trento, hindi nawawala ang ngiti niya. Maya, anong pinagsasabi mo? Pupunta si Lolo para tingnan ang taas. Hindi siya pupunta. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa braso ko. Lolo, pakiusap, kailangan niyo nang umuwi. Ang desperasyon sa boses ng apo ko ang nagpatauhan sa akin. Sa loob ng 18 taon, hindi ko nakitang natakot si Maya ng ganito. Sa tingin ko, dapat akong makinig sa aking apo. Sabi ko at nagsimulang tumayo. Gabi na rin. Huwag kang magpatawa, Tay. Nagsisimula pa lang ang party. Pagtutol ni Trento. Hindi kayo maaaring umalis bago kami mag-celebrate ng maayos, sabi ni Marisa. Ang magkasabay na tugon nila ang nagdulot ng alarm sa akin. Kapag 2 tao ang nagtatrabaho ng husto para manatili ka sa isang lugar, karaniwan itong nangangahulugan na kailangan mong nasa ibang lugar. Medyo napapagod na ako, sabi ko. Aabot na sa akin ang edad. Sandali lang, Tay. May espesyal na bote ako na inipon ko. Sa ibang pagkakataon, anak, nagmadali ako patungo sa pinto. Sa likod ko, narinig ko ang mainit na bulungan ni Trento at Marisa. Masyadong mahina para marinig ang mga salita. Ngunit sapat na para kumpirmahin ang babala ni Maya. Tumama ang malamig na hangin sa mukha ko nang lumabas ako na inalis ang huling bahagi ng alak. Kinuha ko ang phone ko at tumawag ng taxi. Pagkatapos ay bumalik sa bahay. Nakita ko si Maya na nakatingin sa akin sa bintana. Ang mukha niya ay pinagsama-samang kaluwagan at pag-aalala. Pindot niya ang kamay niya sa salamin na parang nagpapaalam. Anuman ang panganib na naramdaman niya ngayong gabi, lubos kong pinagkakatiwalaan ang kanyang instincts. Nang makalabas ako sa taxi, agad kong tinawagan si Maya. Lolo, okay po ba kayo? Ligtas po ba kayo? Ang pagka-urgent sa boses niya ang nagkumpirma sa aking pinakamasamang takot. Anuman ang tinakasan ko ngayong gabi ay totoo at mapanganib. Nasa taxi na ako pauwi. Maya, ano bang nangyayari doon? Bakit mo ako binalaan? Isang mahabang pause. Narinig ko ang mga tunog ng party sa likod. Pagkatapos ay may pinto na nagsara. Narinig ko po sina Mama at Papa kahapon, bulong niya. May plano po sila tungkol sa inyo at sa party ngayong gabi. Anong klaseng plano? Gusto po nila lasinggin kayo at papirmahin sa mga dokumento ng negosyo. Tungkol sa paglilipat ng kumpanya nyo kay Papa. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Ang sarili kong anak ay nagpaplano na nakawin ang lahat ng itinayo ko sa loob ng 4 na dekada ng pagod. Sigurado ka ba dito, Maya? Opo, Lolo. May mga abogado po na naghihintay sa taas, sa guest bedroom. Ang mga piraso ay nagdikit-dikit nang may nakagigimbal na linaw. Ang mamahaling party, ang tuloy-tuloy na pagpuno ng inumin, ang kaba ni Trento, ang mga ngiti ni Marisa. Sila ay naghanda ng isang detalyadong patibong. At ako naman, lumakad lang papasok dito. Sinabi po ni Mama na kapag lasing na kayo, pipirmahan nyo ang kahit anong ipasok nila sa inyo. Tungkol daw po sa pagkalito ng mga matatanda kapag umiinom, ang kaswal na kalupitan ng kanilang pagtatasa ay masakit. Ginawa nila akong target, isang balakid na dapat lampasan sa pamamagitan ng panloloko. Maya, makinig ka sa akin ng mabuti. Kailangan mong mangako sa akin ng isang mahalagang bagay. Ano po? Huwag mong sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa usapan na ito. Okay po, mananahimik ako. Pangako, aayusin ko ang sitwasyon na ito, pero kailangan mong maging maingat. Opo, pero paano kung subukan nila ang ibang bagay? Sobrang sigurado si Mama na gagana ito. Nailigtas mo ang lahat ng pinaghirapan ko ngayong gabi, Maya. Ipinagmamalaki ko ang babaeng lumalaki ka. Salamat po, Lolo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Tandaan mo, kung kailangan mo ng anumang bagay, tawagan mo lang ako. Nang matapos ko ang tawag, isang pag-iisip ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang pagtataksil na ito ay hindi makakaligtas. Nakita ko si Aling Dolores, ang kapitbahay ko,
na nakaupo sa kanyang front porch. Magandang gabi, Dorothy, Ailing Dolores. Aba, Glenn, Mang Doy. Gabi ka na umuuwi ah. Nakita kong naayos na ang kotse mo. Ang ganda ng mga bagong gulong. Nag-pause ako. Paano mo nalaman ang tungkol sa problema sa gulong? Tumahimik siya sandali, umuugoy sa kanyang silya. Kasi, Mang Doy, nakaupo ako dito noong Martes ng gabi. Nakita ko ang isang bagay na nag-alala sa akin, pero hindi ako sigurado kung dapat ko bang banggitin. Ano ang nakita mo, Aling Dolores? Sabihin mo sa akin. Sa tingin ko, kailangan mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga gulong mo. Nakita ko si Trento na umalis sa bahay mo, bandang 9:30. Umikot siya sa kotse mo, na may hawak na isang bagay. Pagkatapos, lumuhod siya sa bawat gulong, ginawa ang isang bagay, at tumayo. Palinga-linga, tinitingnan kung may nakakakita. Ang kumpirmasyon ay tumama sa akin. Hindi random vandalism, hindi mga bata. Ang sarili kong anak, sistematikong sinisira ang ari-arian ko bilang calculated act of revenge. Sigurado ka ba na si Trento yun, Aling Dolores? Mang Doy, kilala ko ang batang iyan. Mula pa noong bata pa siya. Siguradong siya yun. Ito ay pagkatapos ko marinig ang pagtataas ng boses mula sa bahay niyo. Hindi ko naman sinasadya na makinig, pero tumatagos ang tunog sa tahimik na gabi. Salamat sa pagsasabi mo nito, Aling Dolores. Pakiusap, manatili muna ito sa atin, sabi ko. Siyempre, Mang Doy, pero kailangan matuto ng respeto ang batang iyan sa pinaghirapan nyo. Nagtrabaho kayo ng napakahirap para sirain lang ng sino man, kahit pamilya pa, dahil sa galit. Ang anak ko ay nagdeklara ng giyera sa akin. Oras na para tumugon ng naaayon. Pagsapit ng umaga, isang malamig na determinasyon ang sumakop sa dibdib ko. Umupo ako sa kitchen table ko, kasama ang umuusok na kape at isang legal pad. Handa akong gawing sandata, ang 40 taon ng karanasan sa negosyo. Ang kabuuang pagkalugi sa mga plano ni Trento ay halos 4 na milyong piso, 54,000. Oras na para balikan ang lahat. Kinuha ko ang filing cabinet na naglalaman ng kasaysayan ng pamumuhunan ni Trento. Bawat Manila folder ay nagrepresenta ng isang aral sa kawalang pananagutan sa pananalapi. Ang Tagaytay Condo Scheme, ang cryptocurrency disaster, ang food truck na pakikipagsosyo, lahat ay may dokumentasyon. Ngunit hindi ito tungkol sa pagbabalik tanaw sa mga lumang pagkabigo. Ito ay tungkol sa pagsasandata ng impormasyon. Gumawa si Trento ng 3 kritikal na pagkakamali. Una, inalis niya ang koneksyon ko sa negosyo. Pangalawa, nakalimutan niya na mayroon akong dokumentasyon ng bawat nabigong venture na ginawa niya. Pangatlo, ipinagpalagay niya na poprotektahan siya ng katapatan ng pamilya. Mali siya sa lahat ng ito. Ibinuklat ko ang mga dokumento. Ang Miami, Tagaytay proyekto, 1,500,000 piso, $500,000 na nawala. Ang cryptocurrency, 1,000,000 piso, 1,000,000 na nawala. Ang food truck, 500,000 piso, 500,000 na nawala. Bawat sakuna ay may kasamang ibang investors, sina Marcus, David at Jennifer. Nawalan sila ng pera dahil nagtiwala sila kay Trento batay sa koneksyon niya sa reputasyon ko. Inihanda ko ang 3 malalaking Manila envelope